Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. At ito naman tayo, patuloy tayo sa inaanalisa natin ang impeachment na nangyayari. Ngayon, ang ating sa final analysis ko, mukhang delikado, no? May sadya pong i-absuelto si Sara sa pamamagitan ng technicality. Sinadya ni Chis, ni Joel Villanueva, sila ni Big Subiri kung paano diskarte. Okay, nakikita mo yan sa kaagad-agad, alas 7 bago magsara, may time pa naman kasi usually alas 9 pa nagsasara yung Senado. Alas 7 pa lang, nagsiuwian na, nag-adjourn na. Tapos nag-move ng adjournment. Yung si Joel Villanueva, acting as the majority leader, ay nag-move siya na i-adjourn ang kanilang session. Ibig sabihin adjourn, itigil na. Sa time na yon, kahapon, alas 7 ng gabi, at magpapatuloy sila sa June 2, Monday. Ngayong 4 na buwan mula ngayon. So kung June 2, anong ibig sabihin po nito? Pag June 2 po, ang ibig sabihin po ay kakapusin sa oras ang Senado para asikasuhin, para mabigyan ng pansin ang impeachment trial. Ngayong naisampa na ang impeachment trial sa pamamagitan ng lagda ng 215 ng mga congressman, sa bisa ng, sabi ng mga DDS, sa bisa ng 25 million na AKAP, bawat congressman na pumirma, at 25 million sa AX, at ilan? 50 million ba? Nakalimutan ko ilang million para sa pork barrel, flood control projects. So, yan ang kapalit. Well, I believe na merong katotohanan yan. Pero that's another matter. We have to talk to another matter. So, ang pag-usapan po natin ay, una, ang halimbawa, wala nang issue na yon. Tuloy-tuloy na. Sabihin natin na proper and regular yung lahat na nangyari. So, kung proper and regular, ang tanong naman dyan is, dapat tuloy-tuloy, di ba? Ang problema natin sa ating konstitusyon, pag binasa mo ang konstitusyon ng Pilipinas, ito'y nag-utos na oras na matanggap ng Senado ang tinatawag na impeachment complaint galing sa House of Representatives. Ibig sabihin, ang salita niya ay forthwith. Ibig sabihin po ng forthwith ay paano ba ito? Ang forthwith, ibig sabihin po niyan ay kagad-agad. Oras na matanggap ng Senado ang reklamo, kung tawagin ng reklamo ay articles of impeachment. Agad-agad, patak mo tuloy ang paglilitis. Ang problema, nakita naman natin, ang problema ay yung ating mga senador. Kung ako tanungin nyo, judgment call ko dyan ay sinadya nila. Okay, tingnan muna natin ang sinasabi sa batas. Bago natin titingnan sinasabi sa batas, ako po ay magpakilala. Ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ito ay magsisiwalat naman tayo kung anong totoo. Ito po yung totoo, mamaya tayo magkukomment. So, anong totoo muna? Unang katotohanan dito ay ganito. Sa ating saligang batas, nagsasabi na kapag matanggap na kagad ang impeachment, ay ang Senado ay dapat mag-upisa. So sinabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, sinabi, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, anong ibig sabihin ng forthwith? Yan forthwith. Yan, ang salitang word of forthwith ay aking hina-highlight. So, sana makita ninyo. Forthwith proceed. Ang ibig po sabihin ng forthwith proceed
sa ordinaryong English ay kaagad-agad. Simulan na kagad. So ngayon, ang tanong, gaano kabilis ang simulan? Kung ako tanongin nyo, wala na dapat ibig sabihin definition kung kailan. Kung ako tanongin nyo, pag natanggap ngayong araw, kinabukasan, iutos na, umpisa na ang proseso. Ang unang proseso, chichikin ang mga papel. Kung sufisyente ba sa forma, napirmahan ba lahat ng maayos, na sumpaan ba ng maayos, may mga annexes ba ng mga ebidensya na binabanggit, ay nandun ba, nakalakip ba yung mga dokumento para mapatunayan ang akusasyon? So yan po ang hanapin. At kung kumpleto na, kahit sabihin natin 2 araw matatapos yan, kagad-agad, i-endorso kagad yan ng i-endorso muna ng sa na Secretary General ng Senate, si Secretary General Bantog. I-endorso niya sa Justice Committee ng Senate. Tapos tingnan muna kung maayos na, tsaka endorse sa plenary. So pag endorse sa plenary, ngayon, malalaman na, ibig sabihin i-certify niya na maayos ang reklamo. Sapat ang mga ebidensya, ang kulang na lang ay suriin ang mga ebidensya na kinakabit. Ganun lang po dapat sana gagawin. Pero anong nangyari? Kahapon, huling araw, ito naman ang katotohanan, detalye, huling araw na kahapon ng session ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. So yan, ang tanong, bakit huling araw na gumawa ang House of Representatives? Unang tanong. Pangalawang tanong, kung huling araw at sinumiti naman nila nung huling araw na yon sa Senate, ang tanong, bakit hindi inaksyonan kaagad ng Senate? Ganon nakasabi naman sa Section 3, Article 11, Paragraph 4 ng ating Constitution na nagsasabi, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the Senate, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ang ibig sabihin ng forthwith, kung sa Tagalog pa, kagad-agad, tutuloy na sa trial, mag-umpisa kagad. Ang problema, gaano katagal yung forthwith? Kasi ang ginawa nila dito, very obvious, so nagsasession sila, nag-motion si Joel Villanueva na itigil ng session at magkita-kita ulit sila sa June 2, alas 3 ng hapon sa Lunes ng araw na yun. So, ngayon ay February 5 kahapon, so magkikita sila. Ilang buwan? Mahigit 4 na buwan. So, ibig sabihin, mahigit 4 na buwan, walang aksyon. So, ang tanong, ang June 2 ba, kung June 2 sila mag-aksyon, pwede ba yan sabihin na hindi sumunod ang Senado sa utos ng konstitusyon na kaagad-agad asikasuhin ang trial o paglilitis ng impeachment ni laban kay Sara Duterte? Yan ang tanong. Ang sagot niyan, dalawang sagot niyan. Ang sagot ng mga pro-impeachment na mga gusto impeach si Sara ay dapat hindi naantayin pa sa June 2. Nung pagtanggap ninyo, dapat ay sa araw na yung kinabukasan, aksyon na kagad kayo. Ang unang aksyon niyan, suriin mo na mga dokumento. Ayos ba? Kompleto ba? So ngayon, hindi pa sinusuri kung malakas ang ebidensya o hindi. Sinusuri lang ang dokumento na binabanggit ay nandoon. Sisiriin din ang mga pirma kung talaga bang pinirmahan ng mga congressmen yan, bawat isa. Pag matapos na masuri, maayos na, ay kung may duda ang Senate Committee on Justice, ay papatawag niya yung iba pang ebidensya, pag-utos sila sa Secretary General ng House, may iba pa kayong ebidensya para ipakita na talagang pumirma ito si Congressman Dagoy-Dagoy. Oh. Kaya kung matapos na yan, kinabukasan na naman, ibibigay ng Secretary General at saka Justice Committee doon sa plenaryo, mag-sponsor ngayon ng Justice Committee. Your Honor, sabi niya, Mr. President, Senate President,
we are in receipt of, yan ang kanilang English eh. Dapat sabihin na the Senate received an articles of impeachment versus or filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And the Committee on Justice has already examined the documents and they are proper, they are complete, and then examined the signatures therein, and we determined that the signatures are indeed the signatures of the congressman so named therein. Yun, dapat ganun sabihin niya. Pero nangyari, hindi nangyari. Ang nangyari, ang ginawa ni si Joey Villanueva, parang sinamantala ang pagkakataon na alas 7 na uwi na daw sila. Your Honor, we move that the session be adjourned until October 2. Yun ang nangyari. Tika mo na, mukhang nag-freeze ako ha. Dali lang, quick connect ka muna ako. Inatake ako ng ano ha. United. Okay? Okay na, nakasalita na ako. Pasensya kayo, nahalata ko may nag-atake sa aking live stream na freeze kanina, hindi ko nakita na gumagalaw ako. So, itutuloy na ako. Magandang gabi po. Bago ako tumuloy, samantalahin ko muna, magbati muna ako. Kay Felian yun, then sa Muntinlupa, magandang gabi. Dapat ilang po ma-impeach si Sara Duterte, mayroon pong valid evidence. Magagalit ang mga mamayan sa Senado, kaya dapat magtrabaho sila dahil nasa konstitusyon po. Salamat po. Yan ang opinion ni Madam Felianyo. Si Antonio Binsososo, mabuhay. Frederick Iloro, good eve. Adol Toto Kausing, ang senador ng Masang Pilipino, mabuhay po kayo. Good health at God bless. Rems, good eve po. Attorney Toto Kabunyog. Evangeline Cardinal, gandang gabi po, Engineer Toto. Japi Arante Peñalosa, magandang gabi. So ito, papatuloy tayo. Natanggap sa Senado alas 5:49 kagabi, kahapon. So kung natanggap, kung sabi ko kanina, kung sundin natin ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Constitution na yan, ay nagsabi na the Senate shall forthwith proceed after receiving the verified complaint or resolution of impeachment. Ibig sabihin, ang i-check na lang yun, correct ba, na-verify ba? Na-verify, ibig sabihin, permado ba ng tao? Lahat ng congressman nakapirma ba, itotoong sila mismo? O baka may fake news na congressman yun? Ganoon lang. Ang problema dito, unang problema, nagsimula sa House. Unang tanong ko, bakit huling araw nyo pinili na bago magsampa? Bakit? May nakita akong mali eh. Bakit inantay nyo ang last day? Mr. Romualdez. Bakit hinantay nyo ang last day? Ibig ba sabihin, diskarte nyo lang ito para panakot kay Sara Duterte? Nakikita ko parang ganun eh. So, ang last day, marami pong pwedeng mangyari sa last day na yan. Okay, kasunod. Kasi kung hindi last day sana, halimbawa, 2 days before or 3 days before, nung sinabit, halimbawa, kailan bang Monday? Tingnan natin. February 3, Monday. So, kung February 3 nila final, February 4, i-checkin yung mga dokumento kung tama. Tapos, February 4, isubmit sa plenaryo ng Senate. At pag isubmit sa plenaryo, obligado ang Senado na umaksyon at magdeklara sila na magbuo sa kanilang sarili, hindi bilang Senado, kundi bilang impeachment court. Yan, dapat. So, kung February 3 sinampa, February 4, February 5, dapat Biyernes, may Senate impeachment court na tayo. Ang problema, sinadya ng Kongreso, sinabit, February 5 na. So, ibig sabihin, nagdududa ako na may sadya ito, sadya. Ang gustong sadya, bakit? Gusto ni Bongbong Marcos at saka ni Gigi Romualdez, o si Bongbong Marcos mismo, gusto niya i-satisfy para hindi magalit yung mga pro-impeachment. Marami kasi pro-impeachment. So,
Ngayon, para hindi naman magalit mga anti-impeachment kagaya ng Iglesia ni Cristo, ginawa niya last day. So, sasabihin niya ngayon, hindi naman na-impeach si Sara eh. Di ba? O last day na kasi final. So ngayon, dahil recess ang Congress, ang kasunod na hearing ay June 2. Ang mangyari, sa June 2 pa, titingnan kung kompleto ang mga dokumento na binabanggit doon. Kung ang lahat na nakapirma doon ay talagang pirma ng mga pumirma ng mga congressmen, yun doon ang titingnan doon. So June 2 yun. So June 3, titingnan. So June 4 pa na magsimula. At kung makikitaan ng Senado na okay, sufficient in form and substance, ibig sabihin ng substance, yung sustansya. Ang akusasyon ba, nakapaloob ba sa legal grounds, sa constitutional grounds? Nakapaloob ba? O sabihin natin, makita nila, ang next move nila is mag-declare sila na they are now receiving officially the impeachment complaint known as articles of impeachment filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. So pagkatapos ng deklara nun, magpapalabas ng subpoena ang Senado, pipirmahan ng Senate President at ipapadala sa Office ng Vice President ang subpoena at sasagutin, tatanggapin ng Office of the Vice President. Halimbawa, nagawa yan June 3 o June 4 na nagawa. Sa June 4, matatanggap ni Sara Duterte ang sinasabi sa konstitusyon ay bigyan ng 10 araw ang sinumang respondyente sa impeachment na sumagot. So, ang ibig sabihin, may 10 araw pa si Sara Duterte sa pagsagot. Tinitingnan ko kayo ng kalendaryo ko ng June 4. Ang June 4 po ay Miyerkules. So, magbibilang si Sara, June 14 siya sasagot, last day, ang June 14 ay Sabado. So, ngayon, sa ilalim po ng Rules of Court na gagamitin ng Senate Impeachment Court, ay nakapaloob po kung ang last day o huling araw ay nahulog sa holiday, ang last day ay mapupunta sa unang araw ng opisina pagkatapos ng holiday na yon, non-office day. So magiging 14, 15, maging 16 ang last day. So 16, sasubmit o susumiti si Sara Duterte ng sagot. O ngayon, ang mga abogado niya, kung sabi niya, ang kapal ng mga dokumento, hindi namin matapos basa, hingi pa kami ng extension of time, 15 days. Usually, 15 days hinanap. So, 16 plus 15, that is 31. So, June 31, lampas na po. Lampas na po sa term. Ang term lang po ng Senate at saka Congress ay hanggang June 30 lang. So, yan po sinasabi ko bakit parang sinasadya na i-absuelto si Sara. Kuha nyo? So ano ngayon ang mangyari? Kung lampas na, bagong senador na mga nahalal ang upo sa 12 senador. Ano mangyari? At mga bagong, kahit na luma, pero mga bagong mga sila hinalal para sa term ng 2025 hanggang 2028. Ganon din ang mga senador may nahalal mula sa term na 2025 hanggang sa 2031. So ngayon, yung mga natirang 12, ang silang lahat ay tatawagin na ngayon na 20th Congress. Sa ngayon po, 19th Congress tayo. So ngayon, very obvious na nilalaro nila ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Mig Zubiri, itong impeachment na to. Kasi mahimasmasa na lang Pilipino, wala na parang oras. Ang tanong naman ngayon, sabi nila, Dr. Toto, di ba pwede naman yan, kasunod naman na Congress ng mga senador, sila naman magiging judge. Yan naman ang argumento ng karamihan sa mga congressmen. Sabi niya ko noon nila, hindi naman daw napuputol ang Senate. Tuloy-tuloy naman. Yan ang sinabi nila. Well, yan man ang sabi nila, okay lang, argumento nila yun. Pero yung matatalinong abogado din ni Sara Duterte, sigurado ko isa dyan si Estelito Mendoza.
matatalinong abogado ni Sara Duterte, sabihin na, no, hindi na pwede yan. Tapos na ang korte. Nagsara na ang korte. Hindi na pwede tumakbo. Sabihin naman ang argumento ng mga anti-Sara. Hindi, continuation yan. Yung term ng Senate. Kasi sa term ng Senate, 12 lang naman ang nawala. Napalitan ng bago. Andun pa rin dati. Nako. Ang argumento naman ng kampo ni Duterte, which is, yan din ang sinasabi ni retired Justice Antonio Carpio. Sabi niya, there will be a problem. Kasi ibang kongreso naman ang starting July 1. That will be 20th Congress. So sabi niya, hindi na yun. Hindi na pwede. They have to refile, i-file nila ulit ang impeachment complaint. Kuha nyo? Ganon mangyari. Kaya lang, hindi na nila may file ulit. Bakit? Mayroong limitasyon na nakasaad sa ating konstitusyon. Ano pong limitasyon? Nakalagay sa paragraph 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, ibig sabihin, simple lang. Hindi na pwede magsampa ulit ng bagong impeachment laban kay Sara sa pagkatapos ng June 30. Kasi sa loob pa ng 1 taon. Kailan ba sinampa? February 5. So, kailan ang huling araw na pwede pa magsampa ulit? Magsimula na naman sa February 5 next year. 2026 na. Yun na. At ang pwede magsampa. So, wala. Wasted time. Kaya kung ako tanongin mo, sinadya talaga nila to na ipa-absuel to si Sara by technicality. Kaya dapat sisingilin ng bayan ito si Chis Escudero, Joel Villanueva, tsaka si Big Subiri. Bakit ko sinasabi? Ito, pakinggan ninyo yung motion nila. Pakinggan ninyo kung anong binabanggit. Ito, dito mo makita, nagtatawanan pa eh. Tingin nila, laro-laro lang ito eh. Pakinggan mo. Biro mo sagradong proseso, nilaro-laro lang nila. Yan ipa-play ko. May I remind our colleagues that there is a standing resolution number 21, entitled Resolution Authorizing all regular standing committees, oversight committees, and special committees of the Senate to conduct meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2. Ayan. Wala na. June 2 na magbabalik. June 2 na pag-usapan ang impeachment. So ngayon, sabihin ko sa iyo, analyze natin na maggawa na ng timeline. Anong sa kasunod na proseso? Ang kasunod na proseso sa June 2 hanggang June 3, busisiin ng Secretary General at ipasa sa Senate Committee or diretso sa Senate President. Ang Senate President naman, ipasa niya sa Committee on Justice. Pakitingin nga kung tama, kung kompleto mga papel. Pakitingin nga kung lahat nakapirma dito ay totoong mga congressmen nga sila. Ganon. So next, June 4 yan. June 5, okay, expected. Sasabihin ngayon ng Justice Committee, babalik kayo kay Senate President. Senate President, okay po. So meron ngayon ang Justice Committee, pag-hearing sa plenary hearing o plenaryo, lahat sila nandoon ng mga senador, mag-hearing sila sa June 5 or June 6. Sabi na, we move that this impeachment complaint submitted by the House of Representatives be now officially treated as articles of impeachment. And with that, I so move. Sabi na ngayon ang Senate President, si Chis Escudero, is there any objection?
Hearing none, the motion is approved. Pak! Sunod, mag-motion ulit ang Justice Committee. I move, Mr. President, that the subpoena be issued to Vice President Zimmerman Duterte, requiring her to answer within 10 days the impeachment, articles of impeachment filed against her. Okay. So move, Mr. President. Sasagutin na yun ni Chief Secretary. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And the Secretary General is directed to issue a subpoena to the office of the Vice President of the Philippines, directing the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, to answer, to file his verified answer against the verified articles of impeachment. Sabihin pa niya, because we needed time and we are in crumble as of time, so we are cramming, so there will be no postponement. Kabigyan this postponement. So, ipalabas ngayon, January 5, June 5. Ipareceive ngayon kay Sara, June 5. So, ang last day ng 10 days kay Sara is June 15, which is Sunday. So, ang mangyari, ang Sunday, sabi ko, June 6 pa siya magsasubmit. Kasi yun ang Lunes. So, ngayon, assuming na walang motion for extension of time, magsusumite si Sara. Pag susumite niya, isagutin niya isa-isa. Tapos, may karapatan naman ngayon ang House of Representatives na sagutin ang sagot ni Sara. At kung sagutin ang sagot ni Sara, may karapatan din si Sara sagutin ang sagot nila. So, pag natanggap niya ang sagot ni Sara on the same day of June 16, sabihin natin 5 days, sasagutin ng House of Representatives. So, 5 plus 16, June 21 na. Tapos, sasagot si Sara 5 days, June 21, 21 plus 5, that is June 26. So, anong araw yung June 26? Tingnan natin. Okay, yung June 26 ay Huwebes. So, yung June 21, may extend pa ito kay June 21 na araw ng House of Representatives sa Sabado. So, magsusubmit sila ng sagot June 23. So, pag June 23 ay plus 5 days, June 28, Sabado ulit. So, June 30 na sasabit si Sara ng kanyang sagot sa sagot. Nako, June 30, pinakahuling araw ng opisina ng termino ng mga senators na hanggang June 30 lamang ang kanilang term. At kung papalitan sila ng bago, ganun po mangyari. So, practically wala na pong natitira na araw. Ngayon, kung ganun po, sinisiguro ko po, bilang kabisado ko rin po ang prinsipyo ng Constitution at prinsipyo ng due process. Siyempre, gagawin ngayon, magre-raise ngayon ng issue si Sara Duterte. Sasabihin ngayon ng abogado niya, motion to dismiss! Bakit motion to dismiss? Your Honor, the impeachment, articles of impeachment was filed during the 19th Congress. Kasi ngayon, 19th Congress. And Your Honor, we are now approaching the new Congress, which is 20th Congress, which is composed of new set of 12 senators and the incumbent senators. And if that is so, the next is 20th Congress. So ano nga yung diferensya? Parang ano lang yan eh. Nagsampa ka sa branch 1 ng RTC, hindi mo pwede dalhin sa branch 2. Ngayon ang branch 19th Congress, pag natapos na to, pag tapos ng Congress sa June 30, July 1, wala na yan. So, ibig sabihin, basura na. Ang Kongreso, ang 19th Congress na naka-acquire ng jurisdiction sa pagtanggap ng articles of impeachment, ay in-acquire niya yan exclusively and excludes all others kasama ang 20th Congress. So, ibig sabihin, i-argue ng mga abogadong magagaling ni Sara Duterte, Your Honor, dismiss na yan, wala na yan. Moot and academic na. Kasi 20th Congress na. Hindi pwede pakialaman. Walang jurisdiction, walang authority ang kasunod na Kongreso, 20th Congress, sa opisina ng 19th Congress. Ganun lang. So, anong in-expect nyo? Mananaig ba yung grupo ni Sara pag ganun ang argumento? Hindi ko naman sinasabi na mananaig. Pero,
Napakalakas ng argumento niyan. So in other words, mapipilitan ngayon na magdesisyon ang bagong Kongreso. The only act that it can do is to proceed or to dismiss. So samantala, halimbawa, magpo-proceed magpo-proceed trial ang next Congress, the 20th Congress. Anong mangyari? Siyempre, mga batikang abogado niyan. Kung ako abogado ni Sara Duterte, magsasampa ako ngayon ng motion for reconsideration, tatagal na naman. At sasagutin ulit ng bagong Congress, sa 20th Congress, talo na naman ako, magsasampa ulit ako, akyat ako ngayon sa Supreme Court. Hisingi ako ng TRO, wag ko muna kayo ang issue natin ay jurisdiction, authority ng impeachment court. Kung may authority sila mag-trial sa kay Sara Duterte o hindi, kasi sinampa ito nung nakaraan pa. Ibang kongreso yun, ngayon ibang kongreso din. Ganun ang argumento nila. So ano sasabihin ng Supreme Court? Naku, kahit masabihin natin mananalo pang House, ang tagal. Papasagutin na naman ng Kongreso, ng Supreme Court within 10 days at magbibigay ng TRO. Stop mo na, huwag mo na kayo mag-hearing. So, ipasagutin ang House of Representatives in 10 days. So, 10, magsimula sa 5, halimbawa, June 5, June 8, June 30, June 30, July 1. So, nagsampa ng motion to dismiss ng within 10 days sa pasagutan kalaban, 20 days na naubos. So, magdidesisyon ang 20th Congress. Hindi. Pwede kami mag-hearing, mag-proceed. O di, mag-motion for reconsideration na naman ng grupo ni Sara, kakain naman ng 10 days, so July 30 na. So, pagtapos, sasagutin naman ng House of Representatives, August 10 na. So, ubos na August 10. So, ngayon, magdidesisyon ngayon ulit ang House, ang Senate Impeachment Court. Hindi, dismiss namin. Proceed kami. So, that was, magsabihin mo, 10 days nakapag-desisyon. So, August 20. So, nangyari, siyempre, hindi rin patatalo yung grupo ni Sara, akit ngayon sa Supreme Court. Kaya questionin ngayon by petition for certiorari. So, pag magsampa ng certiorari, questionin, legal question, ano ba talaga ang batas? Nasa sakop ba, continuing ba ang jurisdiction ng Senado, ang Kongreso ng Senado, kahit na 19th Congress ng una, tapos 20th Congress na ngayon? Yan ang tanong. So, pagsampa ng petition ngayon yan, sigurado ko ang Supreme Court, FTRO ang impeachment court. So, yung August 20, pagsampa, magiging August 20, August 30 na, 31, hindi na matutuloy ang impeachment. So, pasasagutin pa within 10 days ang House of Representatives. So, September 10, sasagot sila. Pagkatapos yan, sasagot pa ulit si Sara Duterte. September 20, sasagot ulit yung House of Representatives. September 30 na. So, ngayon, magdidesisyon ng Supreme Court. Matagal pa naman magdesisyon yan. Aabutin mga 30 days yan. So, September 30 plus 30. So, November na. Pinag-usapan natin, November 2025. So, ngayon, magdidesisyon ang Supreme Court. Halimbawa, pabor kay Sara, adi mag-motion for reconsideration. Pag pabor kay Sara, basura ng kaso. Ngayon, kung talo si Sara sa Supreme Court, magpapile ulit si Sara ng motion for reconsideration, tapos tatakbo naman December 10, tapos pasagutin ng House of Representatives 10 days, December 20, tapos magsasagot naman ulit yung grupo ni Sara maging December 30 o 31, pagkatapos January 10, sasagot ulit ang House of Representatives, magdesisyon sa Supreme Court, January 20, 2026 na. Pero mo ang haba. So ngayon, pagkatapos sa mag-decision ang Supreme Court, o di mag-imar na naman si Sara. Pagkatapos nun, plus 2 months na naman. So, January plus 2 months, magiging March, magiging April na, 2026. Ngayon, pagka April, May, baka magka-trial, May. So, kung mag-trial sa May, abutin 2 buwan ang trial. May, June. 2026 pinag-usapan natin. Pagkatapos niyan, July, magdidesisyon. So, July, August, next year sa 2026, kung tuloy-tuloy, magkakaroon ng desisyon. Yan ay kung tuloy-tuloy. Pero, kung manaig ang argumento na ibang jurisdiction ng 19th Congress, kasi 20th Congress, wala na. Basura na ang kasong impeachment. So, malaki po ang danger.
ganon din ang gagawin ko kung akong abogado na depensa. O, di ba? Sabihin natin traidor yung mga senado na to. Sila ni Chis Escudero. Sila ni, pagpatuloy, pakinggan nyo ang ginagawa ni Joel Villanueva. Makikita niyo rito, nakatawa si Nakatawa, hindi muna nagsalita si Chis Escudero, nakatawa ngayon si na kunwari, I object si Miguel Subirete. Pakinggan nyo. 2025. So moved, Mr. President. O, tingnan There nyo. is the motion. Ayan si Subirete, nakatingin. Object yan. Oh. Pero nakatawa si Chis Escudero. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and employees. Ayan, siguro po, Senado. Ayan. May I remind Tingnan nyo, nilalaro lang tayo ng mga senador. Oh, nakita nyo na kung paano tayo nilaro. Ha? Ganon po. So ngayon, ito pa komplikasyon. Kung pinaglalaroan ng bayan, ito pa po ang komplikasyon. Wala akong kinakampihan kung sino mananalo. Depende sa ebidensya. Hindi pa natin masasabi kung ano talaga. Although may initial na tayo na tingin. Mamaya, titignan natin. Ano ang mangyari kasunod? Halimbawa, sa August 2026, magdidesisyon ang Supreme Court. Naalala nyo ba noong panahon na ini-impeach si Merceditas Gutierrez ng ombudsman? Ini-impeach siya, natandaan nyo? Yung mag-umpisa na trial, sabay nag-resign si Merceditas Gutierrez. So, nang nag-resign siya, wala. Hindi na na-impeach. Hindi natapos. So, anong kahalagahan kung nag-resign sa pwesto at kung hindi nag-resign? Ganito yun. Kung nag-resign sa pwesto, halimbawa si Sara, tingin niya malakas ang ebidensya laban sa kanya, anong gagawin niya? Siyempre, dapat alam na rin ni Sara bilang abogado, kasabay kasi kami ni Sara pumasa sa bar exam. 2005 kami pareho nag-take ng bar exam. Pinakamahirap na bar exam sa balat ng lupa, yung 2005 bar examinations. Kukunti lang kami nakapasa. So anyway, pag makita ni Sara na malakas ang ebidensya laban sa kanya, anong gagawin niya? Simple lang po. Eh di mag-resign siya sa office of the Vice President. Oh, bakit siya magre-resign? Ano ang meron? Ganito po yun. Kung hindi po siya magre-resign at isusugal niya sarili niya sa malakas na ebidensya, pag hinatulan siya na guilty, hindi na siya pwedeng tumakbong Vice President. Hindi na siya pwedeng tumakbong President. Yan po. So kaya kung ako tanongin ninyo, masasayang lang itong impeachment na ito. Sa talino ng mga abogado ni Sara, pati si Sara matalino rin yan. Kaya pabuang-buang lang yan. Anong mangyari? So pag sa August 2026, pag makita niya na malakas ang ebidensya, I am now tendering my resignation as the Vice President of the Republic of the Philippines. Oh, ganun yun. So, natitira ngayon, 27. Election day na naman. Palo na masole for presidency. Nakita nyo? Ganun lamang po yan. Pero kung may pakita niya, marami siyang depensa, mas maganda ipagpatuloy niyang laban. Para kung manalo siya, mas lalo siyang mananaig. So, dalawang bagay yan, whether guilty or not guilty. Pero ito lang sinasabi ko, magiging sayang lang itong impeachment na to. Pagdating ng August 2026 at mahimay-himay na nila ni Sara ang ebidensya, sabihin ng abogado niya, Attorney Zara o Vice President, delikado, hindi na tayo sumugal. Makukonvict tayo dito. Ganun pa. Oo. Itong matindi, malakas na ebidensya, itong ano. So, hindi natin Kaya pinakamaganda, resign ka na lang para may karapatan ka pang, pag nag-resign ka, hindi ka na pwede impeach kasi hindi ka na Vice President. At kung hindi ka na impeach, hindi ka na guilty. At kung hindi ka na guilty,
Hindi ka pwedeng bawalan tumakbo ng pagka-presidente. Pero kung ma-impeach ka, maging guilty ka, bawal na tumakbo kang presidente. Kita mo, diskarte? Diskarting abogado yun, ha? Sinasabi ko sa inyo, sa totoo lang, yan. Kung akong abogado ni Sara, ganun ang gagawin ko yan. Kung ako ang kanyang advisor, ganun ang gagawin ko sa kanya. Kaya kung mag-resign siya, tatakbo ulit siya para sa 2028 elections. Ngayon, ang election sa 2028, kailan ba? Tingnan natin, 2028. Tingnan natin sa kalendaryo. So, 2028. So, second Monday of May, 2028. Ang first Monday ay May 1. Second Monday, 8. So, May 8 ang 2028 ang sunod na election. So, ang filing yan ng candidacy, sigurado ko hindi na October ng 2027. Kundi, nasa July 2027 na mag-file para may time para sa mga nuisance na kaso. So, magpapile sa July. Magpapile ngayon si Sara, nag-resign sa 2026 August. Pag July 2027, file na naman siya ng pagka-president, kakabahan na naman sila. Di ba? Ganun lang po yan. Ang realidad po, wala po akong kinakampihan. Ang realidad po sa ngayon, mataas pa rin po ang tiwala ng mga taga Mindanao kay Sara. 70% plus po. Sa Luzon, talo siya. Sa Visayas, naka-almost 57% siya. So, ibig sabihin, tingnan nyo mathematics ninyo. Sa mga survey, pinalabas na talo siya. Pero, naiba po ang sitwasyon. Naiba yung equation. Noong naisampa na ang impeachment complaint, articles laban sa kanya, marami na pong iba dyan na alanganin, nagiging todo Sara na yan. Sinasabi ko sa inyo. Lalo pa po mga, ito na po, malungkot man sabihin, nahati na naman tayo. Nagiging Bisaya at saka kontra hindi Bisaya na ito. Of course, nandun po, kahit na mamamatay tao, si Digo, nasa isa-isa ko pa. Ang mga Bisaya po, they will go all out for Duterte. Ang hindi lang bubuto kay Duterte, mga congressman na Bisaya. At taga Mindanao. Ganun na po kasimple yan. So, ano pang gagawin natin? Let's hope for the best. Kasi kung ako naman si Martin Romualdez, sinampa ko sana after election. After election. Kaya lang, naproblema din siya, baka after election, mga taong inaasahan niya pipirma ay matatalo. Iba na naman congressman ang papasok, mahirapan na naman siya. Yun na naman ang pinoproblema niya. Ha? Yan po ang malungkot sa bansang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Kung mag-resign, dapat nakalagay sa Constitution, regardless of resignation, the impeachment must proceed until the termination. Kailan mayroon na nangyari. Naalala niyo kay Merceditas Gutierrez. Si Merceditas Gutierrez nung nag-umpisa na ang trial, resign kagad. So, anong nangyari? Wala, moot an academic ang lahat ng preparasyon. Kung hindi sa nagdili-dali ito si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Mig Suguiri, tsaka si Coco Pimentel, kasama lahat yan. Kung pinus kagad nila, mag-umpisa trial ngayong March. Sabi natin, abot pa hanggang Abril. Kasi magkakampanya kayo sa May, sabi natin March na lang. At sasabihin natin, kung ako ang abogado ng impeachment prosecutors, advisean ko sila, mamili na lang kayo dyan sa reklamo kung alin dyan ang malakas. Yan na lang ipresenta natin para mabilis. Huwag na natin ipresenta lahat ng ebidensya sa lahat ng kaso. So, sabi ni B.J. Gariarte, so intindihan nyo na? Maya pa abak sa mga kwan. Sa mga, kwan pa, maya pa bingi pa.
Perez. Gabi pa. Villa, natatawa ko sa Verduga. Sabi ni Villa, ganon, sa'yo walang sustansya ang trabaho para sa bayan, hindi naman nagbabago sa dami kung dami ang pag-usapan, pero ang accountability ng isang public official ay mahalaga rin para sa bayan. Sa lagay ba ganon na lang? Hayaan na lang yung pera na ginastos ng UBP na hindi malinaw. Huwag mo na, hayaan mo na mas malaki naman nagastos ni Bongbong Marcos. Bilyon-bilyon. Di ba? Ganun na kasimple. Yan ang katotohanan. So, anong gagawin natin ngayon? Siyempre, karapatan din kahit sinong tao na mag-resign. Talagang binayaran siguro, tama yung sinasabi mo, Angelito Fajardo. Mismo, nagkunwari si BBM mismo, drama lang nila yan. Kasi unang-una, suspetsa ko, ayaw ni BBM na malagay sa balag ng alanganin at magkapitpitan na ng bayad. Kasi kung magkapitpitan na po, magsasalita ng mga Duterte. Dinaya lamang po namin ni Duterte, ni BBM, ang eleksyon noong nakaraan. Si Leni Robredo dapat panalo at saka Vice Presidente, pwede sabihin si Kiko dapat ang panalo. Ayan, si Attorney John Michael Tipon. Kaya maganda yung sinasabi mo. Subukan natin yung kasi ang problema sa kanila, mag-resume pa sila na session sa June 2. Maganda yung pag-isipan natin, Attorney John Michael Tipon, na magdadraft ako ng petition for mandamus. Ang personalidad natin ay as taxpayer. Hingi natin sa Supreme Court na utusan ang Senado na simulan kaagad ang proseso ng impeachment. Total, natanggap na nila. Ang basehan natin, nakalagay po sa Section 3, Articles 11, Paragraph 4 ng Constitution na nagsasabi, upon receipt of the verified impeachment complaint, it shall be considered, it shall be deemed as articles of impeachment, and upon receipt, the Senate must proceed forthwith. Yung word na forthwith, diyan tayo aangkla ng ating lakas. Kaya siguro we have to do it by this February. Dapat in next February, dapat in the earliest possible time. Kung may pera lang siya. Ang problema ko lang, wala akong pera eh. Pwede ko na unahan to eh. Bukas, gagawin ko lang ang petition. Bukas, isasampa ko na kagad sa Supreme Court. Seeking a mandatory preliminary injunction directing the Senate to start at least the technical procedures. And it is so because it is sui generis and it is treated by the Constitution as a special circumstance. And it is of all other kinds of business or businesses of the Senate, this impeachment is specifically provided by the Constitution in Section 3, Article 11, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. Okay? So ngayon, kung makakuha tayo ngayon ng, tama nito, yung TSN, Transcript of Stenographic Notes, ng last session na yung motion ni Joel Villanueva. So, we will treat that as grave abuse of discretion. So, we will now treat that as a question of certiorari, that there is a need for the court to give its final answer or interpret what should be the law on the matter. And then, we will invoke the Supreme Court to define the word forthwith. What does it mean? Does it mean that the Senate must proceed even if the Senate is on recess or on adjournment? Yan ang gagawin natin. Maghanap lang ako ng fund. Dahil gano'n na nangyari,
pwede na ko mag-file bukas. Sampa ko na sa Supreme Court. Maigsi lang to, siguro mga 10 paragraphs na to, Attorney John Michael Tipon. 10 paragraphs na petition for certiorari, tapos na to, huwag na tayo dami-dami pang mga ilalagay ng mga jurisprudence. Hindi na kailangan. Let us just present the facts and argue and present what the Constitution says. Kasi kung hayaan natin, yung kinikwento ko kanina, abutin tayo hanggang August 2026, ay walang mangyayari. At kung makikita ni Sara Duterte na malakas ang ebidensya, resign! I hereby resign! Tapos ang laban. Kung tapos ang laban, di wala na tayo. Tatakbo ulit ang presidente yan. Many things will happen. So, yan lang muna ng aking ititik up, ha. Sa sunod ko ng iba ititik up. At salamat, Attorney John Michael John Tipon, no, for suggesting to me the mandamos. Gagawin natin yan. Jigger Yarty, kaya maganda maginhawa ang buhay sa Pilipino kapag mailuklok ang tunay na Pangulong Leni Robredo. Perni Pinto, Senior. Okay. Siyempre, sigurado may oral arguments to dyan. Okay ba sa iyo? Pakikaw mo sa akin. Isama na kita sa petisyon. Para ikaw na mag-oral argument doon. Pakikuan mo dito ang email address mo. Ipakicomment mong email address mo. Ito i-email ko sa iyo. Tapos si Romel Bengson, naimbag na rabi, Dr. Engineer Todo Kausing. Si Jigger Yarty, people power na dapat para lahat mapatalsik at iluklok ang tunay na Pangulo, Leni Robredo. Tapos Peng Team, si utusan ng Senado, akala ko, separation, pag ang separation Peng Team, I want to lecture you on the separation of powers sa gitna ng Senado, House of Representatives, Judiciary, at saka Office of the President. Talagang may separation of powers sila. At saka, aside from separation of powers, they are independent of each other. And aside from independence of each other, one cannot dictate the other. Ganun lang. But, if there is that act that we could consider as grabbing abuso or grave abuse of discretion, the Constitution in Section 1, Article 8, gives exclusive power to the judiciary to accept the case, even by the co-equal branch, if there is that act that we could consider as grave abuse of discretion. So, ang tingin natin ngayon sa pag-adjourn nila, grave abuse of discretion, bakit? Kasi may knowledge na sila na nag-submit na ang House of Representatives ng comment. Dapat nag-recess muna sila nag-recess muna sila o suspend muna sila ng session, mga at least 30 minutes, titingnan nila at mag-umpisa lang sila ng motion to admit, to receive the articles of impeachment so that the ball will now move. Hindi nila ginawa when they still have time. Actually, nung tawag dyan, nung ginawa nilang batas, yung Maharlika Investment Corporation at Investment Fund, umabot sila hanggang 2:00 na madaling araw. So we have a good case here. We will do it. Si John Michael Tipon, si Dama ka Lani Karunungan, siguro next topic natin bukas, isa-isa natin ang mga kaso. I-analyze natin alin ang malakas, alin ang mahinang kaso. So, McCoy, maraming salamat ka Toto at binigyan mo ng ideya ang mahal nating BP kung ano ang dapat nila gagawin. Alam mo naman namin na totoong puso mo ay maka-Duterte ka. Hindi naman. Mabuhay ka Toto. Binoto ko si Duterte noong 2016. Ganun lang kasimple. But then, hindi ko na gusto yung maraming namatay. Ganun na kasimple. At saka siyempre yung Parmalina scandal. Ayoko yun. At saka yung laptop deal na pinanalo ni sino to? Si Congressman ng party list na ako Bukol, si Elizalde ko. Si Emilia natawa ka sa Verduga. Presperes, Mayap Abenge, Jigger Yarty, Emilia, tapos Lita, from Cagayan Valley ako, Duterte pa rin kami ng pamilya ko. Eduardo Villote Jr.,
sino nagsabi ng talo siya sa Luzon, hindi mo pa natanong lahat ng pamilya ko. Ganun ba ka na? Sa survey kasi sinasabi, binabase ko lang yan, Mr. Eduardo Villote. Jigeriarte, Smartmatic lang ang katakatalo kay Leni Robredo. Tama po kayo. Emmanuel Chan, natumbok mo, mag-resign na lang si Verduga, pero sinong sira na siya kasama, bahala na sa eleksyon kasunod, ICC naman ang sasalo sa kanya. Tama ka. Ariel Alano, paano yung plunder case? Mahirap na. Wala namang plunder case sinampa eh. Wonder Mike, good evening, Attorney Toto. Rico Chavenya, parang mga lasing. Pagaw Bakir, Adelaida, Philip Posadas, ang husay mo mag-explain, Attorney Toto, Pipito Duran, tapos Marlon Galacio, hindi naman Congress nag-file ng impeachment, mag-approve na lang sa hindi, ang tawag doon, pag sinabi mo Congress, dalawa yan, House of Representatives o Senate. So nag-file ay Senate, House of Representatives. Ang tumatanggap, Senate. At ang Senate ang bubuo ng tinatawag na trial. Sila magiging korte. Pipito Duran, Tridorium Villanueva, at GIL ng tatay niya. Tatay niya hindi pumirma eh. Si Representative Eddie Villanueva. Party list Sibak. Nagyayabang dahil may mga member sila katulad din ni Apollo Quebuloy. Jigeriarte, pinaglaruan lang ang taong bayan. Naputol talaga taong bayan. Tutulan. Pitik ni Joe, kumusta naman yung fill in the blanks sa takap? Ayun, nasa Supreme Court na yun. Pinasagot na sila ng Supreme Court. Concondumado, Salam, Manong resumption of session, June 2, 2005, June 13, Sinigi, adjournment of session, June. Naubos ng session. Ay sino siya, ibig sabihin, yan, hindi para kay BP Sara ang impeachment, kundi para kay BBM. Lita, pag kino-question nila 125 confidential fund ni BP Sara, mas malaki pa yung bayad sa mga pumirma ng 150 million each. Nako. Jigeriarte, posibleng di matatapos ni Bobo Marcos ang kanyang termino, patalsikin. So, Reniboy Gabriles Bajon, boss, wala sa agenda nilang impeachment, dami nilang trabaho para sa bayan, wasting of time, impeachment. Wala. Sigurado ako na walang magtututok sa impeachment. Bakit? Kanya-kanya takot matalo sa eleksyon eh. Kaya mga kampanya talaga yun, wala nang tututok sa impeachment. Isa pa yan ang problema. Julius Santillan, hay Toto, wala nang magawa ang mga. Ayun, Danilo Magno, ginawa yan ni Villanueva kasi walang alam sa batas. Akala niya gagawin niya ang delaying tactic na hindi niya pwedeng i-apply sa impeachment trial. Elvira Cruz, the Senate disregarded the Philippine Constitution reaction na impeachment process. So, Jovratia Samad, magkaalaman ng kaninang grupo ng malakas. Anyway, in my own effort, little way, tawagin kong Bunyog. Grupo naming Bunyog pagkakaisa. Mag-ipon kami ng pera kahit konti lang. We need only mga 20,000 lang, pwede na yun. Magsampa kami ng petition for certiorari and mandamos. Ramon Lumiba Jr., Danilo Magno, bilang ganti, pinasa agad ang impeachment complaint. Pabor ako dyan, pero nagpaliwanag sila kung tama sa konstitusyon ginawa nilang GA ng pagrapalan. Ang problema, sa totoo lang, nakita ko na ang totoong litrato. Gusto nilang tabunan ang pinaka-most corrupt na budget ng 2025, kaya minadali nila ang impeachment kahit na bitin-bitin. Naku, talagang sinadya ito. So sniper na yan, Ruel Floro, good evening, may kapangyarihan pala ang Pangulo na magpatawag na sesyon para utusan. Wala po. Walang karapatan ang Pangulo magpatawag na sesyon. Filian Lo, good evening po. Ito kasi dapat lang po impeach Sara Duterte. Antonio Binsosiso, Federico Iloro, sino pa iba? Let us now terminate our session today. So John Michael, okay, I will please email me, please put your email address here, John Michael Tipon. Gagawa ako ng petition, padala ko sa iyo, examine it, tapos objective natin. Ayan na pala, napadala na. Okay. Tapos ipapile natin, siguro objective natin, ano ba ngayon? Sabado? Ano ba ngayon? Biyernes, Sabado, ano ba ngayon? Plan. To 5 to 6, bukas to 7. Pwede bang habulin yun? 10 paragraphs lang, pwede na yan. Hindi na kailangan maging marami pang verbose na mga ilagay-lagay jurisprudence. So,
February, today is February 6, 2024 naman ito. Dapat 2025. Okay. So, today is February 6. Thursday, bukas. Mamaya is Friday. So, kailangan by 10, February 10, may isampa. Itong objective ko, by 10. So, para at least within February, ma-action na ng Supreme Court. Okay? Okay, tama-tama. Mr. Panyero, John Michael Tipon, maraming salamat sa iyo. Rodencio de los Reyes, magkano po ba ang need yung fund engineer? Siguro 20,000, sobra-sobra na ito. Kasi may sila naman ito. Ang magastos lang dito yung mga padala-padala sa papel, padalhan si Sara Duterte, padalhan si yung Senate, padalhan ang House of Representatives, padalhan ang lahat. Yun. So, Romel Bengson, Rodencio de los Reyes. So, sino pa? Ariel Alano, magkano kailangan? Yun, sinasabi ko, 20K lang lahat. Bahala na kayo magbigay-bigay. So, Jesse Wine, mag-senador ka muna, Atty. Mas magaling ka pa sa mga senador. Wala tayong pag-asa. Tinanggal na tayo ni George Erwin Garcia, na abogado siya ni Bong Revilla. So, pinalitan ng apelido ni Bong Revilla na Bong Revilla. Ang apelido Bong Revilla, yun ang apelido. Gusto ni kita makausap personal Toto, kasi hindi ko alam kung saan kita makukontak. Pangalan ko Need Anima, reply to me on Facebook. Sige, hanapin kita sa Facebook, Need Anima. Ito, i-research ko ngayon sa Facebook, ang Facebook mo. Sandali lang po, sir. Ay. Need Anima. Ino ba ito? Need Anima Eagle Eye? O Need Anima Hiwalay na kon? May tatanong po kayo. Ako, Need Anima, ito bang kwan? Yung profile mo, yung nakasalamin o yung nakaupo? Nakaupo na, na may 164 friends. Sige, hindi ko lang alam kung ang email address ko na lang, Sir Need Anima, paki-email mo ako para mag-respond po ako sa iyo. totokausing@yahoo.com. Ito po. Yan po. So, let us now save this impeachment. The only way is pupunta tayo sa Supreme Court. So, Peter Alodino, watching you in Paris. Cara 5, Cora 5 pala. Adil Abbas. Itong gusto ko sa Engineer Toto, fair ka sa mga issues. Eric Gold, mabuhay si Toto Kausing. Puruhan nyo na po si Villanueva. J.K. Riarte, guilty na raw ang hatol sa ICC. Malaman nating ICC na, puro fake news pa lang sa ngayon yan. Huwag muna tayo maniwala, kaya hindi ko pinapansin yan. So anyway, with that, I now conclude my my live stream today. Maraming salamat po. Sir Need Anima, ito, may paki-text mo ako itong email, cellphone number ko. 3007796. Ayan. O kung sino pang ibang si Atty. Kalunggi, sasali ka ba? Gagawa ako, ipapadala ko sa iyo. At saka yung kay Erwin Tulfo ay medyo nadili lang kung marami pa kong ginagawa. At siguro mga Lunes na natin i-file sa February 10. Real talk lang po. Dr. Engineer Toto kasi hanggang may GIL ni Villanueva, Baptist ni Abante, Incorporated INC ni Manalo, KOGC ni PAC, mga DDS loyalists at mga tabagong Pilipino, wala pa mangyari sa Pinas. Let us do it. Why not? Let us not surrender this early. Let us give them a good fight. Ganun lang kasimple. And who knows? Baka manalo tayo. Di ba? So, magandang yumaga! Chis Escudero, Joel Villanueva, Coco Pimentel, Mig Zubere, Zara Duterte. Ayan lang muna. Okay, at least nabigyan ko kayo ng ideya. Okay.